Magandang umaga po mga kapatid. Sa Panginoon, tayo po ay naririto ngayon sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon at in behalf po ng TCBC Leyte, kami po ay bumabati sa lahat ng mga kapatiran dyan sa iglesia ng MGBC, sa Molino Grace Bible Church at maging sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa ating live streaming. Kumusta po kayo? At nawa ang biyaya ng Panginoon ay sumainyo. Dito po sa Iglesia sa Leyte, sa Inupacan, Leyte, ito po ay magtatatlong taon ngayong October 12. At salamat sa Panginoon sa ating pong pananatili dito ay nadagdagan po ng mga miyembro ang iglesyang ito at mayroong 13 ang naidagdag na at gagawin namin ang baptism ngayong July 31. At mayroon pang humahabol, may 3 pang gustong magpa-interview kung sila po ay kabilang na nga o ibibilang sa katawan ni Kristo at ito po ay gagawin namin ngayong Sunday. At marahil, Lord willing, madagdag sila. So madadagdagan po ang member po ng Downtown Community Bible Church at ito po ay marahil mga 15 members ang madadagdag. So sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay nasa ating pong pagkakatagpo ngayon upang ating talakayin at ating pag-usapan ng tungkol po sa mga pagtitipong pagsamba. Ngayon po ating buksan ang mga Biblia sa isang familiar passage na ating pong lagi napapakinggan. Ngunit nais kong tignan natin ito kung ano pong ituturo ng Diyos sa atin sa Nehemiah chapter 8 verse 1 to 3. Nehemiah chapter 8 verse 1 to 3. Ganito po ang pagkakasabi. Ang buong bayan ay nagtipon-tipon na parang isang tao sa liwasang bayan na nasa harapan ng pintuang tubig. Kanilang sinabi kay Ezra na eskriba na dalhin ang aklat ng kautusan ni Moises na ibinigay ng Panginoon sa Israel. Dinala ng paring si Ezra ang aklat ng kautusan sa harapan ng kapulungan ng mga lalaki at mga babae at sa lahat na makakarinig ng may pag-unawa ng unang araw na 37 buwan. Sila ay bumasa mula sa roon sa harapan ng liwasan na nasa harapan ng pintuang tubig mula sa madaling araw hanggang sa katanghaliang tapat sa harapan ng mga lalaki at mga babae at mga nakakaunawa at ang mga pandinig ng buong bayan ay nakatuon sa pakikinig sa aklat ng kautusan. At ito po ang salita ng Panginoon na tatalakayin po natin anong dapat mangyari sa araw ng pagsamba. Anong dapat mangyari sa araw ng pagsamba? Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, salamat po sa iyo pong biyaya na kami ay malayang makapakinig ng iyong salita sa iba't ibang dako sa mga listener namin sa YouTube, maging sa Facebook, viewers namin, Panginoon, kayo po nawa magpala at makita pong kalagahan po ng pagtitipon ng isang lokal na iglesia. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Now, hindi po natin maalis na marami pong masisipag sa pagdalo sa mga pagsamba dahil pagkakataon nilang mailako ang kanilang mga paninda. Mayroon namang dumadalo dahil matagal nang hindi nagkikita ang magkakaibigan. Mayroon namang dumadalo dahil walang magawa sa bahay. O dahil membro, kailangan dumalo para makita ng pastor. Now, ano man ang inyong dahilan sa pagdalo o pakikinig ng salita ng Diyos sa pananambahan, naway maging daluyan ito ng kaunawaan sa tunay na dahilan ng ating pagtitipon. So ano ang dapat mangyari sa ating pagtitipon? Now, itong ating teksto, Nehemiah chapter 8, verse 1 to 3, ay malinaw na nagbibigay sa atin ng ilang prinsipyo na napakahalagang makapagbibigay sa atin o makapag-motivate sa atin upang bigyan natin ng halaga ang ating pagtitipon pagdating po sa pagsamba. Na sana magkabunga po ang ating pakikinig ngayon sa tamang dahilan ng ating pagkakatipon at pagkakaisa sa pagsamba ngayon, maging dito sa ating pong virtual way of worship sa ating Panginoon. Una, dito po sa ating teksto, pansinin natin ang verse 1
sa araw ng pagsamba, buong bayan ay nagkatipon. Tingnan niyo sabi sa verse 1. Ang buong bayan ay nagtipon-tipon na parang isang tao sa liwasang bayan. Yung salita pong nagtipon-tipon is an action word. Nagtipon-tipon, ibig sabihin po, sadyaan nilang ginagawa ang makipagtipon sa isa't isa. Kaya hindi katakataka na mismo si Apostol Pablo ay nagpapaalala sa atin bilang mga mananampalataya. Ang sabi sa Romans 15 verse 4, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat nung una ay isinulat upang tayo ay matuto. Yun ang ibig sabihin ni Pablo. Lahat po ng nasulat sa unang panahon kung paano po sila magkatipon ay para sa ating ikatututo. Upang, nasabi sa Romans 15:4, upang sa pamamagitan ng pagtsatsaga at sa pagpapasigla ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Napakalaking pag-asa po ang maunawaan natin ang kahalagahan po ng pagtitipon gaya ng ginagawa sa lumang tipan. Nang buong bayan dito ay nagkatipon sa isang punto. Nagkatipon sila sa Jerusalem. Hindi ibig sabihin bawat Hudyo sa buong Jerusalem, kundi bawat Hudyong nakaranas po ng pagkabihag sa Babylonia. Sila pong nakaranas ng kalayaan, ng pagkaalipin o pagkabihag sa Babylonia. Sila yung mga nauuhaw sa pagtitipon at makipagtipon. Tayo po'y nakalaya po sa pagkaalipin ng kasalanan. Kaya dapat din tayo po'y mauhaw sa pagtitipon at pakikipagtipon. Malinaw ang tinuturong punto dito. Verse 2 ang pagkakasabi. Dinala ng paring si Ezra ang aklat ng kautusan sa harapan ng kapulungan na mga lalaki at mga babae at sa lahat ng makakarinig na may pangunawa ng unang araw ng ikapitong buwan. Kapwa lalaki at babae nakakaunawa, nandyan sila sa pagtitipon. Nagtitipon sila, kabilang ang mga batang may sapat na unawa ay talagang nanabik-sabik sa pagtitipon. Malinaw ito sa utos ng Diyos sa tungkol sa mga anak. Dapat tayo mga magulang ating palakihin ang ating mga anak dito sa kauhawan sa pagtitipon at pagkakaalam ng pagkakilala sa Diyos. Kung ating babalikan Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 9, ganito po ang pagkakasabi. Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. At ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso. Sadya nating ilalagay, ating alalahanin, kung maaari, memoryahin. At ang mga nakalagay sa iyong puso, ituro ng buong sikap sa iyong mga anak. Verse 7. At iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon. Ituro sa iyong mga anak. At iyong itatali ang mga ito bilang tanda sa iyong kamay at bilang panali sa iyong noo. Ganun po kahalaga ang salita ng Panginoon. Kailangan tandaan, itali sa noo, ito mga kamay. At ang sabi sa verse 9, at iyong isusulat ang mga ito sa pintuan ng iyong bahay at sa mga pasukan ng inyong mga bayan. Now, gusto ko pong paalalahan ng bagisa, hindi po mahalaga yung magsusulat tayo ng verse sa dingding, maglalagay tayo ng pilaktere sa noo para maalala ng verse. No, ang ibig sabihin niyan, tandaan maigi, huwag kalilimutan na ang salita ng Diyos ay dapat matutunan ng ating mga anak at ang ating mga anak ay makakilala sa Diyos at mauhaw sa pagtitipon para po sa Diyos. Yung po yung turo. Ituro ang kanyang salita at kalooban sa mga anak. Dapat lamang mamulat sa Diyos ang ating mga anak. Mamulat sa kalooban ng Diyos. Isa pong kahihiyan, lalo na po sa mga miyembro ng iglesia, kung binabaliwala nila ang kanilang mga anak na maging mangmang pagdating po sa salita ng Diyos. Pinababayaan na lang maglaro ng
tab, ng cellphone, nandun maghapon sa bahay, sa likuran, at naglalaro ng games, ikahiya po sa iyo bilang miyembro kung pinababayaan mong yung mga anak na manatiling mangmang pagdating sa katotohanan sa Diyos at katotohanan sa salita ng Diyos. Bakit maraming tao ang ligaw ngayon? Bakit napakaraming lumalaking ligaw? Dahil po, kakulangan ng mga magulang na hindi sila nagkaroon ng tamang relasyon sa Diyos, kaya wala sila kung tamang pakikipagrelasyon sa Diyos sa kanilang mga anak. Mas maaga tayong namulat at nalantad sa katotohanan, mas mabuti ito para sa ating mga anak. Tayo na may mga anak na mga magulang, mas mabuting malantad sila sa salita ng Diyos, sa mga katotohanan, kaysa malantad sila sa mga kamunduhang bisyo. Sabi nga sa Ephesians chapter 6 verse 4, at mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangangaral ng Panginoon. Ano po ibig sabihin huwag ibunsod ang inyong mga anak sa galit? Bakit po? Dahil pinababayaan natin ang ating mga anak o ating mga apo, simula pagkabata, lumaki sila, nandyan sa game. Pag yan ay sinaway mo at sinabi mo mali yan, kailangan kung dumalo ka, magagalit nila talaga sa iyo. Bakit? Hindi sila namulat. Kaya nga, pansinin natin, ang ginagawa nung unang mga tao ng Diyos, sa verse 1, buong bayan ay nagkatipon, kasama po ang mga anak na may pang-uunawa. Ikalawa, mapapansin natin dito, sa verse 1 and 2, hindi lang sila nagkatipon, kundi nagkatipon sila bilang isang tao. Pansinin po natin to, verse 1 to 2, ang buong bayan ay nagtipon-tipon na parang isang tao sa liwasang bayan na nasa harapan ng pintuang tubig. Kanilang sinabi kay Ezra na eskriba na dalhin ng aklat ng kautusan ni Moises na ibinigay ng Panginoon sa Israel, at dinala nga ng paring si Ezra ang aklat ng kautusan sa harapan ng kapulungan ng mga lalaki at ng mga babae at sa lahat ng makakarinig na may pang-unawa ng unang araw ng ikapitong buwan. Anong araw po yun? Linggo, mga kapatid. So pansinin natin, nagkatipon sila bilang iisang tao. Pag sinabi kong bilang iisang tao, ito po ay nagkakaisa. Gaya ng sinabi sa Psalms 133, napakaligaya at nakakahanga ang pagtitipon, mga kapatid, na nagkakaisa. Lahat naglayong magtipon. Buong puso sila, kusan ng ginagawa, magtipon upang magkasama sa isang komunidad, isang layunin. Wala pong pagkabahagi sa isang layunin. Impluwensya ng mga mananampalatayang ito sa kanilang lugar sa Israel, talagang tumitibay at matibay dahil sa kanilang sama-samang pagkakaisa na parang isang tao lang kumilos. Para sa tao. Ngayon man sa ating Panginoon ay kailangan natin ng ganitong pagkakaisa upang tumibay ang ating iglesia, na tayo po'y maging isa. At yan din ang pangaral ni Pablo sa atin sa 1 Corinthians 1:10. Mga kapatid, ngayon ay nananawagan ako sa inyo sa pamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kayong lahat ay magsalita ng isang bagay lamang, at huwag magkaroon sa inyo ng pagkabahagi, kundi kayo'y magkaisa sa isang pag-iisip at layunin lamang. Nakita nyo, ang iglesia dapat po iisa ang isipan, iisa ang pagkakasundo sa layunin. Anong layunin ng iglesia? Palaganapin ang Ebanghelyo ng Diyos. Yun ang ating Great Commission. Dapat hindi po tayo nagkakaiba ng isipan dyan. Dapat iisa lang. Gaya ng panalangin ng ating Panginoon mismo sa kanyang mga alagad, sa lahat ng mananampalataya, pati sa atin ngayon, sa John 17. Unity of His people, ang panalangin ng Panginoon una sa mga alagad niya. Verse 17, verse 11. At ngayon ay wala na ako sa sanlibutan, subalit ang mga ito ay nasa sanlibutan, at ako'y paparihan sa iyo, o amang banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, sila na ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, naggaya naman natin na iisa. Tingnan nyo, ang pagkakaisa po ng Ama at ng Anak at ng Espiritu po ay talagang isang banal na pagkakaisa, wala pong salungatan. Ganun ang nais ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga alagad. At hindi lamang sa mga alagad, kundi lahat ng mananampalataya sa buong daigdig ay dapat magkaisa tayo.
Verse 20 to 23, ganito ang sabi, John 17, 20 to 23. Kaya may hindi lamang sila ang idinadalaman ko, kundi sila rin naman ng mga sumasampalataya sa akin sa pamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa, gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo. Sana sila'y manatili sa atin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin ay binibigay ko sa kanila upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang sila'y maging ganap na isa, upang malaman ng sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin at sila'y iyong minahal kung paano ako'y iyong minahal. Ano pong layunin ng Panginoon ng ating pong pagkakaisa? Pagkakaisa natin sa Diyos, pagkakaisa natin sa kapatiran, pagkakaisa natin sa lahat ng mananampalataya, upang ang buong mundo ay malaganapan ng paniniwala kung sino ang Diyos, sino si Kristo, at sino ang mga Kristiyano. Layunin po yun, mga kapatid. Kaya prayer namin, hiningi namin para din sa lahat ng mananampalataya, dito po maging sa Leyte, sa Inupacan, hindi po tayo magkaiba. Hindi kami naparito para magbakasyon, gaya ng inakala ng ilan. Naparito tayo upang sila'y abutin at sila'y pagsamahin sa isang katawang lokal, ang iglesia, sapagkat ang lahat ng nasa iglesia ay kailangan maging miyembro ng pangkalahatan o universal church. Mga kapatid, kung may isang bagay na kailangan sa kaharian, ito ay ang pagkakaisa. So magsuportahan tayo, mga kapatid. Huwag niyong pabayaan ang mga kapatid na ngayon ay lumulusong sa digmaan upang abutin ang ating iisang hangarin na sila'y mapasama sa katawan ni Kristo at mapabilang sa pamilya ng Diyos. Ikatlo, mapapansin natin na ang buong bayan dito nagkatipon na isang tao para sa iisang kahilingan. Verse 1, balikan natin. Ang buong bayan ay nagkatipon na parang isang tao sa liwasang bayan nasa harapan ng pintong bayan. Kanilang sinabi kay Ezra na eskriba, dalhin ang aklat ng kautusan ni Moses na ibinigay ng Panginoon sa Israel. Ano po ang kanila pong kahilingan? Pagdating po sa kanilang pagtitipon, sa kanilang pagkakaisa na parang tao, isa po kahilingan nila. Isang kahilingan. At ang kahilingan ito ay ilabas ang aklat ng kautusan o ang Biblia. Una pa noon ang sulat ni Moses pa lamang, Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, at saka Numbers. Yun pa lang, yun ang kanilang binabasa at yun ang hinihiling nila. At ngayon, kompleto ng Biblia, dapat din magkaisa tayo na ating pong palagahan ang salita ng Panginoon. Sa piksinang matuto sa kalooban ng Panginoon. Kaya gusto nilang mabasa muli ang banal na kasulatan. Walang duda nang sabi dito, binasa ito ni Ezra at ipinaliwanag. Ibinigay din ang interpretasyon bawat salita. Bakit po? Sapagkat itong mga tao ito galing po sa Babylonia, hindi na po sila sanay sa salitang kanilang lingwahe na Griego o ng salita nilang bilang Hebreo, kundi ang salita nila ay iba na po, no? Doon sa Aramaic na, doon sa Babylonia, kaya kailangan ipaliwanag at ibigay ni Ezra ang interpretasyon. Kaya napakahaba po ng kanilang pag-aaral. Ito ang kanilang layunin, na muli silang mapasariwa sa salita ng Panginoon, tinig ng Diyos na isinulat, pakinggan ito, at yan ang kanilang layunin. Isang kahilingan sa pagsamba ay ang aklat ng Diyos. So ano hangarin mo sa pagtitipon, kapatid? Para makita ka na nandyan, mapansin ang iyong problema, may pakita ang iyong kalagayan, o makita at marinig ang salita mo, o ang salita ng Diyos, o makita ka sa Facebook. Kailangan natin ang kasabigang ito, na ang layunin natin ay ang salita ng Diyos. Ang banal na kasulatan ng Diyos. Sapagkat dito po naibibigay ng Panginoon ang kanyang papuri at pagmamahal sa mga nauuhaw sa salita ng Diyos. Layunin natin. Yun ang sentro na ating pagsamba, ang salita ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 6, ano sabi ng Panginoon? Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila ay bubusugin.
Katwiran po tinutukoy dito ay ang salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng katotohanan, nagpapaliwanag sa atin ng pamumuhay kabanalan, nagbibigay sa atin ng totoong aral sino nagligtas, paano tayo niligtas, kailan tayo niligtas, at ano ang dapat maging buhay ng isang ligtas. Yan ang katwiran. Kaya sabi ng Panginoon, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Kailangan natin ng ganitong kasabikan ngayong panahon. Sapagkat tayo dumadalo sa ating live streaming sa Facebook, ilalagay lang natin, buksan lang natin Facebook, lalabas lang yung pangalan, pagkatapos lakad lang lakad, nagluluto, naglalaba. Mga kapatid, hindi po yan ang totoong pagsamba. Yung ang kapangitan kung minsan sa ating live streaming, sapagkat nagagawa natin gusto natin gawin, habang bukas ang ating laptop o ang ating cellphone, nagsasalita si ganito, si pastor ganito, pero hindi tayo talaga nakatuon sa pakikinig. Dapat mayroon tayong kasabikang makaunawa sa kalooban ng Diyos. Alam ko, nakakapagod na sa inyo itong sinasabi ko palagi. Ang sabi ko palagi, mga kapatid, alam niyo kung ano isang bagay na nakapagbibigay kahinaang loob sa isang mga ngaral tulad ko at ni Pastor Ronnie? Walang iba, kundi ang mag-aral na napakahabang oras at sa araw ng pangangaral, walang nakikinig. Mayroon man pangalan lang nakalabas sa Facebook. Pero hindi nakikinig sapagkat lagi sinasabi, alam ko na yan. Tatanungin kita, alam mo na ba yung bagay na hindi pa alam? Natural, hindi pa. So makinig ka. So yun po yung ikatlo. Sila po'y sama-samang nagkakatipon, buong bayan, at nagkakatipon bilang isang tao, at sila po ay may isang kahilingan. Ngayon, pang-apat po, nagkatipon, nagkaisa sa kahilingan. Ngayon naman, sa verse 3, sila ay nagkakaisang makinig ng salita. Makinig ng salita. Yun ang pang-apat. Sila po'y nagkakaisa para makinig ng salita. Verse 3, sila'y bumasa mula roon sa harapan ng liwasan na nasa harapan ng pintuang tubig mula sa madaling araw hanggang sa katanghalian tapat sa harapan ng mga lalaki at mga babae at ng mga nakakaunawa. At ang mga pandinig ng buong bayan ay nakatuon sa pakikinig sa aklat ng kautusan. Mga kapatid, napakalaga po ang tayo'y nakatuon sa ating pong pakikinig sa salita ng Diyos. Sapagkat sa pagkakikinig natin na nakatuon ng ating atensyon, ibig sabihin, inuunawa natin ang salita na ating pinapakinggan, tumitibay ang ating pananampalataya. Gaya na sinasabi ko, kapag ikaw ay hindi nakinig sa sinasabi ng tao, tiyak ikaw ligaw. Halimbawa, sinabi sa iyo ng isang kapatid mo na nagsalita siya, ganito, punta ka doon sa bayan ng ganito. Ang narinig mo lang pumunta sa bayan, pero hindi mo pinakinggan yung simula. Kaya ang gagawin mo, nagpunta ka sa buong bayan, doon sa bayan na yun, pero pagdating pala roon, ay mababaril ka, patay ka. Bakit? Hindi mo pinapakinggang maigi ang salita ng Diyos nang sinasabi pala ng iyong kapatid, huwag kang kailanman pumunta. Papatayin ka doon sa bayan. Pero hindi mo narinig yung una, kaya nagpunta ka at yun ang naging kapahamakan mo. Yun ang ibig kong sabihin. Kaya ang sabi dito sa ating binasa sa Nehemiah 8:3, at ang mga pandinig ng buong bayan ay nakatuon sa pakikinig sa aklat ng kautusan. Tignan ninyo kung gaano sila kasabik at interesado sa pakikinig na may pangunawa sa salita ng Diyos. Nakikinig sila sa pagbabasa ng kasulatan. Binasa ito ni Ezra ang kasulatan ito. At ang sabi, sila'y nagsimula ng pagbabasa mula madaling araw. Mga kapatid, mula madaling araw, sabik na sabik sila upang mapakinggan ng salita ng Diyos. Hanggang sa ito'y may paliwanag ni Ezra ang buong detalye, umabot sila ng katanghaliang tapat. Basa natin muli ang ating teksto. Sila'y bumasa mula roon sa harapan ng liwasan na nasa harapan ng pintuang tubig mula madaling araw hanggang sa katanghaliang tapat. Hindi po basta lang basa, kundi binigay ni Ezra ang kahulugan, ang interpretasyon upang huwag silang magkamali sa kanilang pakikinig. Now,
Kung halimbawa ako'y tumayo sa inyo at talaga namang tumatayo ako sa inyong harapan o di kaya sa ibang iglesia sa kanilang pulpito at mangaral ako ng 6 na oras, anong mangyayari? Anong mangyayari? Matutuwa ba kayo? So anong mapapala ko? Kapintasan, lahat ng kasiraan. Palagay nyo, mayroon pa kayang iglesyang mag-aanyaya sa akin para mangaral sa kanilang kalagitnaan? Wala po. Bakit? Sasabihin lang, 6 na oras si Pastor Boy nag-preach. Na huwag niyo itong pagtawanan. Huwag niyong gawan ito ng mga pagbibirong salita. Sapagkat yan ang kadalasang ginagawa natin. Seryoso ang usapang ito ng salita ng Diyos. Kung ako mangaral sa inyo ng 6 na oras, anong mapapala ko? Kasiraan, mga kapatid. Ito yung sabi sa Ephesians chapter 5 verse 2. At lumakad kayo sa pag-ibig, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Ngunit ang pakikiapid, ang lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag sanang bumangkit sa inyo gaya ng nararapat sa mga banal. Gayon din ang karumihan at hangal na pagsasalita o mga pagbibiro na hindi nararapat, kundi ang pagpapasalamat. Minsan binibiro natin ang salitang ito. Maging sa aking halimbawa, hindi po biro ito. Masdan niyo sila, ang mga Hudyo. Sila'y nakinig maigi sa loob ng 6 na oras. Ang sabi sa English, they are attentive. Na yung salitang attentive po wala sa original na pagkakasabi, pero implied na sila po'y talagang nakikinig ng buong unawa. Hindi nila pinalalakpas bawat letra ng kanilang pinapakinggan. Ang kanilang tenga ay nasa book of the law. Nagpapahiwatig na sila attentive sa bawat sinasabi at paliwanag ni Ezra. Now, ano ba ang ating attention spans? Gano'ng tayo katagal kung makinig? Hindi tayo nagtatagal eh. No? Masyado tayong busy, iba yung laman ng ating puso pagdating sa pagsamba. Hindi tayo nagtatagal. Kadalasan naglalakbay tayo sa ibang bagay, naglalaba habang nagsasalita ang inyong cellphone, nagtatago kayo, nakahiga, maaaring kung anong nag-iisip, natutulog. Kaya sa normal na teaching and preaching sa pulpit, kadalasan 1 oras lang tayo attentive. 1 oras kalahati lang ang ating isipang focus. Pero kapag dating sa sports, kahit maghapon, pagdating sa boxing, ano pa man, maghapon pwede tayo, napapahaba natin ang ating attention span. Panunood ng TV, mas mahaba ang ating panahon. Pagbabasa ng mga dyaryo, katakataka ang mga Hudyo, sila mayroong 6 hours span of listening, whereas sa atin po, kalahating oras lamang. Alam nyo, hindi po problema rito ang pandinig eh. Hindi po eh. Ang problema sa atin dito ay ang ating puso. Iba yung iniibig natin. Madali tayong magsawa sa salita ng Panginoon. Siyang kailangan natin sapagkat ang salita ng Diyos ay espiritu at buhay. At ito nagbibigay sa atin ng buhay. Pero ayaw natin ng buhay. My people perish for lack of knowledge. Hindi ibig sabihin wala tayo pagkakaroon ng knowledge, there is, pero hindi natin ito tinatanggap. Ayaw ko sa inyo. Pero sa akin nakakaya ito eh. Nakakaya dito. Palagay ko gawin natin huwag matuon ang ating Bible class, Sunday school, o mga sermon sa ating attention spans kung hanggang saan lang tayo dapat makinig. Kailangan natin matuon mismo sa Bible class at mga sermon ang tamang puso. Tanging kasalanan lamang ang mahadlang sa atin sa pakikinig at pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, anong dapat mangyari sa ating pagtitipon, sa ating pagsamba?
dapat tama. Hindi ba ito'y utos din sa atin ng ating Panginoon ngayong bagong tipan? Hebrews chapter 10, verse 25, nang sabi na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba. Kahit nandyan sa Facebook pero wala sa pakikinig. Kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ng araw. Anong mariing utos dito sa ating pagtitipon? Yung ating kauhawan at kasabikan pumunta sa pagtitipon. Nawa ang tagal ng ating panahon ng pagtitipon ay hindi po nababatay sa oras, kundi nababatay sa tamang puso. Magkaisa tayo sa hangarin. Magkaisa tayo sa layunin. Magkaisa tayo sa kasabikan sa pagkikinig ng salita ng Diyos. Huwag tignan ng mensahe, kundi tignan ng salita. Huwag tignan ang mga mensahero. Sapagkat familiar na kayo sa mga mensahero, ang tignan ninyo ay ang mensahe ng salita ng Diyos. Hindi problema ang ating atensyon sa pakikinig, kundi ang problema ay ang puso natin wala sa kondisyon. Magsisi tayo. Magbago tayo ng isip. Kasabikan natin ang ating pagtitipon sa unang dahilan, ang pakikinig ng salita ng Panginoon. Tayo manalangin. O dakilang Diyos, banal ka at makapangyarihan sa lahat, naunawaan namin, Panginoon, ang napakahalaga pong bagay sa aming pong pagtitipon sa pagsamba. Kundi ang sentro po ng aming pong pagpaparito ay ang iyong salita, ang iyong banal na kasulatan kung paano itong ipinangangaral, ipinaliliwanag para sa aming kapakinabangan. Upang tumibay ang aming paniniwala at pagtitiwala sa inyo na makapamuhay kaming masunurin na may kabanalan at katuwiran. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.